Sa aklat po ng Lucas, chapter 2, verses 11 to 12. Sabay-sabay po nating basahin. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsabat. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa inyong kabutihan at katapatan sa aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, sa pribileyo na kami po ay binigyan ninyo upang sa inyo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kami nananalig na naging katanggap-tanggap po sa inyo ang mga awiting papuri, pasasalamat at pagsamba na amin pong ipinabot sa inyo. At dalangin po namin na ito'y nakapagbigay kaluguran po sa inyo. Ngayon, Panginoon, pagpalain po ninyo ang inyong salita na aming pong pag-aaralan. Hayaan niyo ang kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo ang siyang mangusap sa bawat isa po sa amin. Magbukas ng aming puso, ng aming kaisipan, at kayo rin ang Diyos na umakay po sa amin sa landas ng katwiran upang kami po ay makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Salamat po, pagpalain niyo ang lahat ng kasama po namin, hindi lang on-site, kundi maging sila online, Panginoon. At maraming salamat sapagkat kayo ang Diyos na karapat-dapat tumanggap ng papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Kaupo na po kayo. Merry Christmas po. Bagamat we have 12 days to go before, hindi pala, 17 days to go before Christmas. Ganun ba man, ang title nga ng pag-aaral po natin ay The Vision of Christmas. Okay? Ang pangitain ukol sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus. At sa mga talatang binasa po natin, nakita po natin dito ang kwento kung paanong si Jesus ay isinilang sa mundong ito, sa lugar po ng Bethlehem. Alam niyo po ba, if we're going to look at the 4 Gospels, we would see the account of Christmas sa lahat po ng Gospels, okay? Ng salita ng ating pong Panginoon. So makikita po natin yun doon. Thank you. Makikita po natin in the account of 4 Gospels ang Christmas. Sa aklat po ng Lucas, chapter 1, verses 26 to 38, makikita natin, Angel Gabriel visits Mary. Dito po in-announce ni Angel Gabriel na si Mary ay magdadalang tao at ang kanyang ipapanganak ay mula sa binhi ng banal na Espiritu. Pangalawa naman po, makikita natin sa Luke chapter 2, verses 1 to 7, yung the nativity. Yung paglalakbay po nila pamula po sa Nazareth patungo sa Bethlehem sapagkat nagkaroon po ng utos na kinakailangang magkaroon ng pagtatala, magkaroon ng census. So si Joseph at saka si Mary na hindi po mula sa Nazareth, they need to go back to where they came from. So kinailangan po nilang bumalik sa Bethlehem. At yun nga po ay also to fulfill the prophecy that was given na sa Bethlehem magmumula ang tagapagligtas. Samantala makikita naman po natin sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25 ang kapanganakan mismo ng ating pong Panginoong Hesus. At sa Lucas chapter 2 verses 18 to 21, the angels visits the shepherds. Dito natin makikita dahil ipinanganak na ang ating Panginoon, nagkaroon po ng pagdiriwang sa langit at ang unang binigyang kapahayagan ng mabuting balita na ipinanganak na ang tagapagligtas ay wala pong iba kundi ang mga pastol. Okay? Pastol ng mga tupa. And then, in Matthew chapter 2 verses 1 to 12, ay makikita po natin ang tatlong mago. Actually, hindi lang naman po ito tatlo. Kaya lang inakala ng tao na tatlo kasi tatlo po yung regalo na ibinigay. Pero ang totoo, hindi naman po sinabi ng Bible na tatlo lang po sila. Okay, so the Magi's got gifts. Okay, pag sinabi kasing Magay, ito po yung mga taong marurunong, mga taong nag-aaral po ng kalawakan, mga taong nag
sinasabi po ng Bible. So, they came to Jerusalem to see the newborn king, okay? Pero ang kanilang dinatnan ay si Herodes. Pero sabi ni Herodes, pag natagpuan ninyo, yung Kristong sinasabi niyo, sabihin niyo sa akin. Pero dito natin makikita na ang patnubay ng banal na spirito ay nakamit nitong mga magays na to sapagkat ang kanilang ginawa ay yung pong sinunod nila ang utos ng banal na spirito na wag na po silang bumalik dun sa lugar na kung saan kanilang dinaanan. Okay, nagkaroon tayo ng technical problem. Okay, meron na ba? Okay. So tuloy po natin. In John chapter 1 verses 1 to 18, malinaw na sinasabi naman ng Bible dito, and the Word became flesh and dwelt among us. Tandaan po natin, ang salita po ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Kaya lang para patunayan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ang pangungusap ng Diyos, ang bawat salitang binibigkas ng ating Panginoon, kinailangan patunayan po niya kahit na sinasabi niya sa tao na mahal niya ang tao, kinailangan patunayan po niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong sa Kristo. And then in Mark chapter 1 verses 14 to 15, Jesus announced the good news na siya ang mabuting balita. So if we would study the account of the four Gospels, we would see the story about Christmas. Ayon po sa mga talatang binigay ko po sa inyo. Ngayon, pag-aralan po natin. Let's go straight to the point about the vision of Christmas. Ang tanong ko po sa inyo, saan ba po ito nagmula? Bakit ba kinakailangan magkaroon ng kapaskuhan, ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo? At bakit kinailangan mangyari ang bagay na to? Ang totoo, it all originated or started in the book of Genesis. Sabi po ng Genesis chapter 3 verse 15, ayon ang babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Okay? Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ay tutuklaw. So makikita po natin dyan, mga kapatid. Sa umpisa pa lang, pinlano na ng Diyos na si Jesus ay ipanganak sa mundo ito. Imagine ang tagal ng inantay ng ating Panginoon Diyos Ama. 2,000 years bago po dumating. Actually, 4,000 years bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo. God originally prophesied, okay, declared na darating yung araw na ipapanganak ang ating Panginoon sa Kristo. Dahil ito po magiging dahilan para yung ginawa ni Satanas na panunukso at ginawa ni Satanas na panggugulo sa buhay ng tao ay maitama. So, we could see that from the very beginning, God already saw what will happen in the future. Actually, hanggang sa huli, God already saw the end. So, simula pa lang, nakita na ng Panginoon yung dulo ng lahat ng pangyayari. Kaya, ang totoo, bago pa rin magkasala si Adan at si Eva, alam na rin ng Panginoon Diyos kung anong kanyang gagawin. Kaya lang ang tanong, bakit pinahintulot ng Diyos magkasala si Adan at si Eva? Di ba, kung mahal niya ang tao, di ba dapat gumawa siya ng paraan para ang tao ay hindi na magkasala? Yun ang hindi po natin pwedeng pangunahan sa Diyos. Sapagat ang katotoo, even though God is omniscient, okay, God is omnipresent, and God is omnipotent, pero kahit kailan, hindi po pakikialaman ng Diyos ang kalayaang ibinigay niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. We are created a little lower than the angels, but yet we are superior above all of God's creation. Kaya nga makikita natin, ang tao lang ang nilikha ng Diyos. If you would read Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, mababasa po natin doon. Ang tao lang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at anyo. So ibig sabihin, meron tayong free will, may kakayanan tayong mag-decide, magpasya sa mga bagay na gusto po nating gawin. Kaya lang, meron pong konsekwensya. Kaya sa Genesis, makikita po natin, ipinag-utos ng Panginoon kay Adan
na huwag nilang kakainin ang bunga ng punong pagkakilala ng mabuti at masama. Pero inilagay pa rin sila ng Diyos sa halamanan ng Eden. At doon nakikita natin sa dinami-dami ng punong kahoy, na pwede nilang kainin at nandun din ang punong kahoy ng buhay, pero ang kinain po ng tao ay yung pinagbawal ng Diyos. That is to test kung ang tao po ay handang sumunod sa Diyos o hindi. Hanggang sa panahon natin ngayon, malinaw na sinasabi ng ng Bible ang mga bagay na kinakailangan po nating gawin at hindi nating gawin, but still, ginagawa pa rin ng tao kung ano po yung hindi po tama. Alam po ninyo, at sa dumadami na po ang sasakyan sa kabanatuan. Okay? At halos lahat ng intersection, po ay naglagay na po ng traffic light. Kasi dumadami na po yung sasakyan, parang nanganganak yung sasakyan sa amin. Dati, motor lang, ngayon hindi. Napakadami na pong sasakyan. At ang totoo, nagtatraffic na rin po. Kaya walang magawa po yung dating mayor namin, kundi magpalagay ng flyover na hindi tapos. So, ang hindi po napag-aralan, handa bang sumunod ang tao dun sa traffic light o hindi? Kasi red na, dumidiretso pa yung mga tao. Parang hindi nakasanayan eh. O di kaya ang gagawin naman ng tricycle, red na, pero ang gagawin ng tricycle, iikot ng pagganon, tapos gagawin ulit. Magagaling yung mga tricycle dun sa amin. Na kaya ko po ito na ikikwento, kapag ka po naglagay ka ng batas, naglagay ka ng panuntunan, at yun ay hindi nakasanayan ng tao, wala lang yun. Walang effect yun. Not until maglagay ka na magpapatupad ng batas na yun at magbigay ka ng parusa. Ang nangyari po ngayon, naglagay na po ng mga traffic enforcer. At nag-traffic lalo sapagkat maraming nahuhuli. Yan. Sa dami ng nahuhuli, dahil magpapasko at mag-e-eleksyon, tutubusin nila yung kanilang lisensya, papalitan yung kanilang ticket. Ang gagawin naman ng mga nangangampanya, natatakbong tutubusin nila. Okay, kung 300 ang tubos po ng traffic violation, gagawin na lang 150. Okay? At sasabihin, yan, pasalamat ka kay ganito sapagkat hindi na buong 300 yung babayaran mo. Nakakalungkot, di po ba? Hindi po ako nangangampanya, pero pinakikita ko lang sa inyo ang reality ng buhay na kilalalagyan natin. Na from the very beginning, nakita na ng Diyos na lahat ng mangyayari ngayon ay dahil sa bunga nung nagawang pagkakamali ng tao nung una pa lang. Pero dito natin makikita, if the vision of Christmas started or originated in the book of Genesis, ibig sabihin mga kapatid, kayang lampasan ng Diyos yung pagkakamali na nagawa ng tao. At sa umpisa pa lang gumawa na ng solusyon ng Diyos sa lahat ng magiging pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang ng tao. So, dito natin makikita na kung tayo'y sumuway nung una, nagkamali nung una, nagkasala nung una, pero kung susundin natin at gagawin natin yung provision na inilalagay ng Diyos, maliligtas ang bawat isa sa atin. Kaya alam nyo, ito nga ang katotohanan eh. Tao nagkamali, tao walang pag-asa, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para ang tao ay maligtas. So dito natin makikita, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi Diyos na makasarili, kundi siya ay Diyos na puno ng awa at Diyos na puno ng pag-ibig. So kinakailangan lang natin lakaran kung anong kalooban ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. So, Christmas, the vision of Christmas originated in the book of Genesis after mankind committed disobedience against God. Pangalawa na makikita natin, okay? The vision of Christmas was prophesied and declared. Okay? Mismo ang Diyos ang nangusap sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Isaias 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin,
ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, wala hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So ano makikita natin? Okay? Nung time ni Isaiah, hindi niya naman alam kung sino yung tinutukoy nung idineklara po niya ang salita ng ating Panginoon. Pero it happened during the time that Jesus was born in the town of Bethlehem. So makikita natin, sa umpisa, pinakita na ng Diyos ang kanyang plano sa tao, pero hindi ito maunawaan ng tao. Marami po sa atin, mga kapatid, may pangungusap tayong tinatanggap mula sa Panginoon. Meron tayong vision na tinatanggap sa Panginoon. Pero hindi po natin alam kung paano yung proseso para yung vision na yun ay maisakatuparan natin. Hindi ko po maintindihan talaga palagi. Pagdating na po ng tangos, papunta rito, totoo po yun. Okay? Hindi ko po maintindihan. Ano bang hiwaga? May parang humahatak palagi. Laging mabagal ng takbo. Pamula puro hanggang dito. At ang pag-aasa ko na lang palagi ay pag natanaw ko na itong building dito. Uy, malapit na ako. Kasi ito lang yung nag-iisang building na kung saan palatandaan na pwede kong masabi na, uy, yun na yung inaasam kong lugar na mapuntahan. Wala namang malaking ganitong buildings sa iba pang dadaanan po natin. Diba? Pero, why am I saying this to you? Because, natatandaan ko pa nung time na pinuntahan namin to, bukid na bukid, pinatray ni Brother Ben, ni Sister Jack. At, yun nga, in the natural, hindi natin alam kung paano mabubuo ito. Pero, in the spirit, ipinakita na ng Panginoon to kay Brother Ben. Kasi si Brother Ben, visionary yan eh. Noon ng katuwang sa buhay ni Brother Ben, si Sister Jack, na mahalaga po yan. Kasi sa buhay po natin, hindi pwede na nag-iisa lang tayo. Sa buhay natin, hindi pwede na ang lahat ng bagay ginagawa po natin. Kaya naglalagay ang Diyos ng mga tao sa paligid natin sapagkat gagamitin ng Diyos na kasangkapan yun para yung pinagagawa niya sa atin, maisakatuparan natin. So, eto tayo ngayon. And who would ever imagine na gagamitin din natin itong building na to para sa gawain ng Panginoon? Amen ba? Pero dito natin makikita, yung sinabi na salita ng Panginoon sa Romans chapter 8 verse 28 that all things work together for good to them that love the Lord, to them whom God has called according to His purpose. Na gusto kong makita ng bawat isa po sa atin. There are many words of God, promises of God, and even prophetic declaration na sinabi sa atin, sa buhay ng bawat isa po sa atin. Na nung sinabi yun sa atin, pinaniwalaan natin, pinanghawakan natin, pero hindi natin alam kung kailan ganap na mangyayari yun. Parang yung Acts 15:16, di ba? Ano nga yun? After this, I will rebuild. I will restore and rebuild David's fallen tent. Na parang 10 years ago, parang ang hirap makita kung paano mangyayari po yun. Kasi in the natural, mga kapatid, there will be many circumstances, there will be many challenges, there will be many, kumbaga, obstacles para ang lahat ay magkaroon ng katuparan. At ganyan ang ginawa ni Satanas para ang Panginoong Jesucristo ay hindi maisilang sa mundong ito. At ganyan pa rin ang ginagawa ni Satanas para ang plano ng Diyos ay hindi mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin kahit tayo kumilala at tumanggap na sa ating Panginoong Diyos. Pero alam nyo, dito natin makikita, mas dakila at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin kaysa sa lahat ng bagay na narito sa mundong ito. Na ba't ko to? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Ba't ko to sinasabi sa bawat isa sa inyo? Kasi sa umpisa pa lang, makikita na natin, nagkamali ang tao, nagkasala ang tao, nagkulang ang tao, pero Diyos ang gumawa ng paraan para ang tao ay makasumpong ng kaligtasan. And time again, there has been prophecies, there has been declaration of God's word, and
God is giving hope to the nation of Israel, and God continues to give hope to every one of us na whatever na pinagdadaanan natin sa ating buhay, kahit na ito'y tila parang imposible nang mabuo, tila parang imposible nang ma-restore, tila parang imposible nang mangyari muli. Pero alam nyo mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Sabi ng Matthew 19:26, "For with God, all things are possible." Ang tanong lang, willing ba tayong humakbang, paniwalaan, para yung pangako ng Diyos magkaroon ng katuparan sa ating pong buhay? Dapat po sana may ikakasal ako ngayon. German yung ikakasal ko eh. Nahalala ko nga pala, parang a month ago, kinausap na ako ni She. So, napa-oo ko doon sa ikakasal ko. Sabi ko, sige po, gano'n. Tapos, after, nung papunta na ako dito, nung last time na nag-preach ako dito, naalala ko nga pala, umuoke siya. Sabi ko, Lord, paano gagawin ko? Kaya lang hindi pwedeng yung una kong kinumit, baliin ko. Kaya nag-beg off po ako dun sa kausap ko. Sayang, German pa naman yan. German Shepherd. Pero ito po kung ako na tao, pinahalagahan ko kung ano yung commitment ko, di lalo na ang Diyos. Di ba? Lalo na ang Panginoon Diyos. Hindi pwedeng kung ano yung binitawan niya salita, baguhin niya yun. Kaya kung merong pangakong binitawan ng Diyos sa atin, huwag tayong mawalan ng pag-asa para ito'y hindi maganap sa atin. Kahit na gaano kagulo, gaano kadilim, kahit na gaano ka-imposible nakikita natin in the natural na mangyari ito. Kaya nga, meron po akong kinakaunsilan Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi aksidente na nakasulat sa salita ng Panginoon yung Mateo 19:6 na ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng sino man tao. Kasi hindi bibitawan ng salita ng Panginoon yun kung hindi niya tayo ibibigyan ng kanyang biyaya para yung mabuting bagay na ginawa niya sa ating buhay ay mawalan ng bisa. Ang kailangan lang tayo bilang mga nakakapakinig ng salita ng Panginoon, bilang mga nananampalataya sa Panginoon Diyos, paniwalaan natin na kayang buuin ng Diyos yung bagay na winasak ng kalaban sa ating buhay. O baka kaya hindi nangyayari yun dahil tayo mismo ayaw na natin. Kaya lang, paano kikilos ang Diyos kung hindi natin papayagan ang Diyos ay gumawa ng himala sa ating pong buhay? Pero po akong kakwentuhan, pastor. Gaagaw buhay po siya. At sa kanyang pag-aagaw buhay, alam po ninyo, sa loob ng kanilang church, sumigaw siya, ayoko na, sabi niya ganun, ayoko na. Kasi meron po siyang cancer of the liver. So ang sakit nun, hindi siya makahinga, pagkatapos hindi rin siya makakain, tapos sabi niya, ayoko na. Ito ba ang mangyayari sa akin sa kabila ng paglilingkod ko sa Panginoon? So, hindi po siya taga Nueva Ecija, umuwi po siya ng Aurora. Pagdating po niya ng Aurora, bago pa pala nangyari po sa kanya yun, na-stroke yung kanyang misis at yung misis po niya bedridden. Inaalagaan niya na po for 10 years yung kanyang misis na bedridden. Pagkatapos po nun, na-split pa yung church na kanyang pinapastoran. Pagkatapos ginawan pa siya ng issue nung kanyang denominational head, tapos umalis na lang po siya. Tapos nagkasakit pa siya. So gaano katindi nun? Kaya sabi niya, ayoko na. Tapos umuwi po siya sa kanila sa Aurora. Pag uwi niya sa Aurora, habang nagmumuni-muni po siya, nangusap ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, pagagalingin kita, pero kinakailangan gawin mo kung ano yung pinagagawa ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, ngayon po magaling na siya. Wala na yung cancer sa liver niya. At ngayon nagpapatotoo siya. Kinailangan dumating siya doon sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Aminin niya na ayaw niya na, aminin niya na wala na siyang magagawa bago niya makita ang kamay ng Diyos na magtaguyod sa kanya. Kaya lang, nakakalungkot, di po ba? Paano kung dumating yung punto na pagkatsabi nating ayaw na natin, bigla tayo namatay? Paano mangyayari yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Di habang napapakinggan natin ang mensahe ngayon, paniwalaan natin na isinilang, sabi nga dito, di ba, sa binasa natin, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin.
So it happened more than 2,000 years ago, and the promise of God was fulfilled more than 2,000 years ago. And all we have to do right now is to believe that God is still in the business of miracles in our life. Hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. So yung vision of Christmas is not just Jesus being born in this world, but the vision of Christmas is for us to believe that until now, God is at work in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo na dapat natin maunawaan. The vision of Christmas was guided and displayed. Okay? Mismong Diyos ang gumabay at nagpakita sa tao na totoong mangyayari po ito. Sabi ng Mateo chapter 2 verses 9 to 10, pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. So purihin ang Panginoon, mga kapatid. Makikita natin, this is the Star of Bethlehem. Imagine, naglalakbay po yung mga magay from different parts of the Middle East. Tapos nagtagpo sila sapagkat merong isang star na gumagabay sila sa kanila. At sa kanilang pagtatagpo, pagdating nila sa Bethlehem, akala nila doon na. So pinuntahan po nila si Haring Herodes at pagkatapos tinanong nila. Kaya lang yung bituin na yun, naglakbay pa eh. So ibig sabihin, hindi yun yung lugar kung saan naroon yung pagkakasilang ng ating Panginoong Jesucristo. Tumigil lang po yun. At doon lang nila napatunayan na nandun po ang sinilang ang sanggol na walang iba kundi tagapagligtas. Doon sa lugar kung saan ipinanganak ang ating pong Panginoong Jesucristo. And that is the manger where Jesus Christ was born. Kung isipin natin, mga kapatid, sa buhay natin, hinahanap natin ang Diyos. At sa paghanap natin sa Diyos, marami na po tayong mga bagay na sinubukan sa ating sarili. Okay? Marami na tayong sinubok na pananampalataya, mga tradisyon, mga pamahiin. Marami na tayong sinubukan kahit sa ating Christian faith na mga bagay na gusto natin madama ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. While driving papunta po rito, kagabi nag-download ako kasi medyo matagal na po yung mga praise and worship song na pinakikinggan ko eh. So, nag-download ako ng mga 2024 best Christian music. Eh, di ngayon, alive na alive ako habang nagmamaneho. Kailangan ko yun eh. Kasi puyat ako eh. So, alive na alive ako. Tapos maya-maya tumutulo na yung luha ko. Bakit? Kasi as often as we can, we need to feel the presence of God in our life. As often as we can, we need to feel the power of God working in our lives. Ang pinakamahirap, mga kapatid, yung maging familiar na tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At tila para bang akala natin kaya na nating gawin. Sa pagmamadali ko po kanina, nagpatakbo po ako ng sasakyan na hindi pa po ako nagpe-pray. So, habang natatraffic, naalala ko, Lord, sorry po, hindi pa po pala ako nagpe-pray. So, kaya ko ito kinikwento sa inyo kasi pag hindi tayo naging familiar sa guidance ng Diyos, mawawala po tayo. But these people, they were guided and the power of God was displayed in their lives. So, if I may ask you a question, we barely have 22 days or 23 days bago matapos ang taong 2024. Tama na na-survive natin ang 2024. Tama na pinagpala tayo ng Panginoon sa taong 2024. Marami tayong bagay na pinangarap nating makamit natin, mga lugar na pinangarap nating gusto nating mapuntahan, mga pangyayari na hindi natin ubos akalain na mararanasan natin. Pero ang tanong, were you guided by God? Did you experience the display of His glory in your life? Kasi yung mga bagay na nakikita natin, nararanasan natin, dito sa mundong ito, hanggang dito lang po yun. Pero kung mararanasan natin ay yung mga bagay na hindi natin kayang unawain dahil ito'y nagmula sa Panginoon, mga kapatid. Hanggat hindi ito nangyayari, meron tayong excitement, meron tayong inaasam na mangyari ang katuparan ng plano at kalooban ng Diyos sa ating pumbuhay. Pang-apat,
How did the vision of Christmas came about? Okay? Because it brought a message of joy and peace. Nagdala po ito ng mensahe ng kagalakan at kapayapaan. Sabi ng Lucas chapter 2 verses 13 to 14, bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Tandaan po natin, Jesus was born in order for men to be saved. Pero hindi po lahat ng tao maliligtas. Kung paanong si Jesus ay ipinanganak sa bayang Israel sa lugar ng Bethlehem, pero hindi lahat ng tao sa Israel nakilala si Jesus. Hanggang sa panahon po natin ngayon, not all Israelis, they believe that Jesus is the Messiah. Pero dito natin makikita, ang sabi ng salita ng Panginoon, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Bakit? May pinipili ba ang Diyos? Ang totoo mga kapatid, tao ang pumipili kung papayagan ba nilang ang Diyos ay makakilos sa kanilang buhay. At katulad natin, kung tinanggap na natin si Jesus sa ating buhay at pinayagan na natin si Jesus bilang maging Panginoon at tagapagligtas natin, lalo tayong kaluluguran ng Diyos habang tayo po ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Pero paano tayo kaluluguran ng Diyos kung matapos natin sabihin na tayo ay kumilala at tumanggap sa Kanya, but we live our life away from the will of God? Kaya napakahalaga. In order for us to experience the joy and peace, kinakailangan mamuhay po tayo ng kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Panlima at panghuli, dito na po tayo magtatapos. The vision of Christmas is a message of salvation. Sabi ng Lucas chapter 2 verses 11 to 12, isinila ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Alam po niyo, yung picture na yan, yung image na yan, is the first king-size bed sa mundong ito. Bakit? Sapagkat totoong hari ng mga hari ang inihiga po sa sabsaban na yan. Yung hinihigaan po ninyong king-size bed, hindi po yun totoo. Kasi ang Panginoon, hindi siya humiga sa mattress. Humiga po siya sa mga dayami, sa mga damo na natuyo. Binalot po siya ng lampin. Anong pinakikita nito? A true person who experienced salvation will always remain humble. Because siya na pinagmulan ng kaligtasan natin. Sa simula pa lang, nanatili na po siyang mapagpakumbaba. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, nung siya'y nakapako sa krus, anong sinabi niya? Ang una sa 7 wikang sinabi niya, Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dito natin makikita, Jesus was so humble enough sapagkat nakita niya ang purpose kung ba't po siya pinadala sa mundong ito. Ang totoo, mga kapatid, this is a message for every one of us. Lalo tayong pinagpapala ng Diyos, lalo tayong pinauunlad ng Diyos, lalo tayong pinasasagana ng Diyos, lalo po tayong manatiling mapagkumbaba. Huwag po natin tingnan ang ating sarili na mataas na rin, katulad ng ibang tao. Huwag po. Lagay po natin ang ating sarili sa mababa. Sapagkat, mga kapatid, yung tao pong nasa taas, at sabihin na nating narating niya na yung pinakamataas na yugto ng kanyang buhay, wala na pong ibang pupuntahan yon, kundi pababa. Kaya naman habang itinataas tayo, matuto po tayong magpakumbaba. Sapagkat habang tayo nagpapakumbaba, may dahilan pa ang Diyos para lalo po tayong itaas. Pero kung tayo ang tinginan natin sa ating sarili, narating ko to dahil sa aking sariling pagsusumikap, narating ko to dahil sa aking sariling kakayanan, sa aking sariling talino, isa na lang ang patutunguhan ng tao na yun, pababa. Pero salamat mga kapatid, this message serves as a reminder to every one of us. Salvation, kaligtasan, hindi lang ng ating kaluluwa, kaligtasan natin
mula sa mga kinasasadlakan nating problema na hindi natin alam kung paano malulutas. Kaligtasan natin mula sa anumang kaguluhan na parang nakadagan sa ating damdamin. Parang walang kapayapaan ang ating kaisipan sapagkat hindi natin alam kung paano lulusot tayo sa problema po na yun. Nagkaroon po ng gathering po kagabi ang mga kabataan po. Ang tawag po ron ay Paskuhan. At maganda po ang nangyari. Kaya nagkaroon ng presentation doon po sa lugar kung saan po nagkaroon ng gathering. At marami po ang tumanggap sa Panginoon. But pinag-uusapan nga naming mag-asawa. Sabi ko parang in the natural, parang hirap na akong makarelate doon sa mga pinagdadaanan ng mga kabataan. Sabi sa akin ng asawa ko, siguro ganyan din ang pakiramdam ng mga tatay natin, yung mga lolo natin nung panahon na tayo yung kabataan. Sabi ko, totoo, baka nga. Kasi iba na yung generation nila sa generation natin. Kaya lang, isang bagay ang napansin ko masyadong emotional ang mga bata ngayon. Para bang mas nangingibabaw yung kanilang damdamin kaysa sa pag-iisip kung ano ang tama, pag-iisip kung ano yung nakikita nila na makabubuti para sa kanila. Parang para sa kanila, mahalaga kung ano yung nararamdaman ko. Bahala na si Batman sa susunod. Hindi po pwedeng ganun. Kaya napakahalaga tayo bilang mga magulang, we're still there to guide them. We're still there to share to them about the promises of God, about the principles of God. Kasi mga kapatid, kung isipin natin, sobra na po ang sistema ng mundong ito. Yung larangan ng mga pangyayari na nakikita natin. But one thing God assured me, God was there before, God was here today, and God will still be in eternity. Na ibig sabihin, kung tayo bilang tao nag-aalala, ipagkatiwala natin sa Panginoon yun, sapagkat siya ang kikilos sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kaya lang mga kapatid, huwag naman nating gawing excuse yun. Total, andyan naman si Lord, bahala na si Lord. Bahala na si Lord sa mga anak ko, bahala na si Lord sa mga apo ko. Hindi. We guide them to the principles of God. Kaya babalik po tayo sa salita ng Panginoon. Because the Bible is our guide. Why? While we live here on earth. Ang balik-aralan po natin, the vision of Christmas, it originated in Genesis. It was prophesied and declared. It was guided and displayed through the star. It brought a message of joy and peace, and it is a message of salvation to every one of us. So kung i-apply po natin to sa buhay po natin, dapat makita po natin, in conclusion, the vision of Christmas started in God's heart. Nagsimula po ito sa puso ng Diyos. At kung tayo ay nasa puso ng Diyos, hindi po matatapos ang kaligtasang ibibigay ng Diyos sa lahat ng tao. Matatapos lang po yun pag tayo ay nasa piling niya. And the challenge that I want to leave to every one of you, let us seek the heart of God to see beyond the natural in all our celebration. Ngayong Kapaskuhan pong ito, okay? Bagamat hindi pa naman natin Christmas party, hindi pa natin Christmas celebration. Pero habang nag-prepare po tayo, habang pinaghahandaan po natin, hayaan po natin, ang puso ng Diyos ang hanapin natin sa lahat ng ginagawa po natin. Kasi ang totoo, mga kapatid, tama. Okay? It's not about the gift. It's about the thought na tinanggap natin. Pero syempre nakakasama ng loob, di ba? Merong budget para sa exchange gift. Okay? So ang budget sa exchange gift, parang 200. Tapos ang tatanggapin mo regalo, halagang 50. Nakakasama ng loob yun. Di po ba? Parang ako lang sumasama ng loob. Okay? Wala pa naman ako natanggap na gano'n. Hindi naman ako nagpaparinig sa inyo. Pero ang gusto ko lang sabihin, if in the natural, we become disappointed, then let us not disappoint God, who is the giver of everything that we have in life. If we could make right our life before God,
kung kaya nating ngayong panahon ng Kapaskuhan ito, yung nakasamaan natin ng loob, yung taong kinainisan natin, yung tao na nakagawa ng hindi tama sa atin, yung tao na nakapagbigay ng sama ng loob sa atin, yung mga bagay na nawala sa atin, di naman kinakailangan makulong pa tayo para ma-realize natin na may pagkukulang tayo. Ngayon lang, habang pinakikinggan natin ang mensaheng ito, I believe with all of my heart the Holy Spirit is bringing back to our memories that there are people that we need to reach out to. There are people na tayo po yung dapat unang makipag-usap sa kanila. That there are people who deserves second chance sa buhay natin as much as we received second chance from God. And there are people that needs the salvation of God. Kaya ako ay challenge you. Marami po ako mga tracts, Bible tracts. Kung mamimigay kayo ng mga regalo, kahit doon sa mga nangangaroling sa inyo, bigyan nyo ng babasahin. Kung gusto po ninyo, bibigyan ko po kayo. Okay? Sa mga kasama ninyo sa kumpanya, sa mga kliyente nyo, lagyan natin ng mga Bible tracts yan. Kasi if that's the only way for them to see that more than the gift na halagang 200 pesos, di ba? Eh merong salita ng Diyos na makapagbibigay ng kaligtasan sa kanilang buhay kung paniniwalaan po nila. Yan po ang dapat makita natin. Let us see beyond the natural in our celebrations as we seek the heart of God. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You will sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You will. Hallelujah. Once again. Hallelujah.
You'll never let me go. For the last time. String to your Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, sa lahat ng pinagdaanan natin, mga kapatid, nakita natin kung paano ang Diyos ay nanatiling kasama ng bawat isa sa atin. Bago matapos ang taong ito, hinahamon ko po kayo. Ayon sa diwa ng Pasko ng pagbibigayan, pagmamahalan, at pagpapatawaran, lumapit po tayo sa Panginoon. Maaaring in the natural, it is impossible for us or napakahirap para sa atin ang tayo po ay magpatawad at magbigay o magmahal. Pero mga kapatid, kailangan natin ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sagana sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat sa mga taong nagpapakumbaba sa kanyang banal na harapan. Huwag na tayong tumulad pa sa kaguluhan nangyayari sa ating bansa na mula sa ating Pangulo, Pangalawang Pangulo, masyadong magulo ang nangyayari sa ating lipunan. Sa level na kinalalagyan natin, hayaan nating dumaloy ang diwa ng Pasko. Sapagkat para maranasan natin ang tunay na kapayapaan, para maranasan natin ang tunay na kagalakan, kinakailangan simulan natin ito sa ating sarili. Habang nakapikit ang ating mga mata, iyuko natin ang ating ulo. Kausapin natin ang Diyos sa sandali pong ito. I believe with all of my heart that the Holy Spirit is speaking to every one of us. I believe with all of my heart that now is the time for us to make things right before the Lord. It's not just because ngayon ay panahon ng Kapaskuhan, kung hindi dahil alam natin, ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang nasa puso ng Diyos. At ito ang marapat nating gawing regalo sa Diyos. Ang magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin. Magkaroon tayo ng pagpapatawad sa mga taong nakagawa ng hindi tama sa atin. Ang payagan nating ma-restore ang relationship natin sa Diyos at sa isa't isa. Upang ang Diyos ay i-restore din ang lahat ng ninakaw ng kalaban sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung tayo naman, nakita na natin at naranasan natin ang mga bagay na ito bago pa matapos ang taong ito, then let us share the message of hope, joy, peace, and salvation to the people around us. Magpagamit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Panginoon, narito po ang bawat isa po sa amin. Kilala niyo po kami. Alam niyo, Panginoon, kung anong laman ng aming puso, tumatakbo sa aming kaisipan sa sandali pong ito. Pero tulad, Panginoon, ni Maria, nung pinalitaan siya na anghel, na siya'y magdadalang tao at mula sa binhi ng banal na Espiritu, ang kanyang dadaling sanggol at isisilang niya ito. Ang sabi ng iyong salita, siya'y nagulumihanan sapagkat hindi niya alam kung paano ito mangyayari. Pero tulad din ni Maria, Panginoon, kahit na magulo ang aming isip, kahit na hindi namin naunawaan in the natural paano ang amin dapat gawin, pero nais naming maging katulad ni Maria at nais namin sabihin sa inyo, mangyari ang sinabi ninyo, ang kalooban nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Be it done to me according to your word, sapagkat kami po ay alipin ninyo. Salamat, Panginoon, sa bawat lalaki at babae na kasama po namin ngayong umagang ito, sa bawat magulang, sa bawat anak, sa bawat magkakapatid, sa bawat Panginoon na kapakikinig na mensaheng ito. Hayaan niyo, Panginoon, simula sa araw na to, lakaran namin ang katotohanan ng iyong salita. Kami ay maging instrumento
ng kapahayagan na sa inyo nagmumula ang tunay na kaligtasan. Salamat po at dalahin ko rin po katagpuin nyo ang lahat ng mga kapatid ko na narito. Anumang pangangailangan meron po ang bawat isa sa kanila, whether it be financially, emotionally, materially, mentally, and most of all spiritually. Let your right hand of righteousness touch every person na nakapakikinig at nakapanonood sa mensahe pong ito. At dalahin ko rin po, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kasangkapan ninyo upang ang inyong pag-ibig ay maibahagi din namin sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Amen. Magkakaroon po tayo ng communion ngayong umaga pong ito. At kung sino po sa inyo sa online ang gustong makisabay sa amin sa ating Holy Communion, you're most welcome. Sabi po na salita ng Panginoon sa unang Korinto, chapter 11. Sabi po rito, sino man kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya't dapat suriin ang bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. So dalawa lang po ang pamantayan ng ating church sa sino man pwedeng kumain ng tinapay at uminom ng juice. Una, kinakailangan tinanggap nyo na si Kristo sa inyong buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. At ang ikalawa ay wala po tayong kasalanang ipinamumuhay sa ating sarili. If you know na bagay na to ay nagawa nyo sa biyaya ng Diyos, ay maaari po tayong makisalo sa banal na hapunan. So i-distribute po ito ng ating mga kapatid. Sabay-sabay po natin itong kakainin at iinumin. Tayo pong lahat ay tumayo. Hawakan po natin yung ostya. Ito ang aral na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Sus ay kumuha ng tinapay. At pagkatapos ay nagpasalamat sa Diyos at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo na binayubay sa krus ng Kalbaryo upang magsilbing kabayaran ng lahat ng aming kasalanan. Sa aming pagkain, Panginoon, ng tinapay na ito, nais po muna naming humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng aming pong mga pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang. At nais po namin magpalinis sa kapangyarihan ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesus. At hayaan ninyo sa aming pagkain ito, Panginoon, maalala po namin na bahagi kami ng isang katawan ng aming Panginoong Jesus na muli niyong babalikan. Kaya tulungan niyo po kaming magkaisa,
magmamahalan at magtulungan. Sabay-sabay po natin kainin. Pagkatapos niyang kumain, ganun din ang kanyang ginawa sa kanyang inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ay ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat simbolo ng Diyos nito ay ang dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang hugasan ang lahat ng aming karumihan, kasalanan, kamalian, Panginoon. Sa aming pag-inom ng juice, hayaan niyo mapanatili po namin sa tulong po ninyo ang aming buhay na malinis, kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyo. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po'y magpasalamat. Pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon. Alinsunod sa utos na ibinigay niyo sa inyong mga alagad, kami po ngayon ay nagkasalo-salo ng banal na hapunan upang gunitain ang pagkamatay, muling pagkabuhay, at muling pagbabalik ng aming Panginoong Kristo. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po kami magkaisa, magmahalan, manatiling tapat, hanggang sa araw na muling pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. At salamat po, pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa na naging kaisa sa pananambahang ito. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, lift up His countenance upon you, and give you His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Pagpalain po kayo ng Lord. God bless and see you next week.